Wala raw alam si Noy PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa sa sinabing reward system ni retired Police Colonel Ruina Garma kaugnay sa drug war ng Duterte administration. Kabilang si de la Rosa sa inilabas na diagram ni Garma na dali raw ng pera at komunikasyon noon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Inilabas ni retired Police Colonel Ruina Garma ang diagram na ito na ipinakikita ang daloy ng komunikasyon at pera sa bigayan umano ng pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect noong Duterte drug war. Sabi ni Garma, ang naglalabas noon ng pondo sa pabuya ay si Ermina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa Presidential Management Staff at pinagkakatiwalaan daw ng dating Special Assistant to the President na si Senator Bongo. Mula kay Muking ipadadala ang pera sa mga bank account ni Peter Parungo alias Pedro na naging tauhan daw ni retired Colonel Edilberto Leonardo. Si Leonardo raw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Ayon kay Garma, si Leonardo ang namuno noon ng Davao-style drug war at nagre-report kay Go ng mga napapatay na drug suspect. Nanaman daw ni Garma ang daloy ng pera nang minsang makausap niya sa opisina ng CIDG si alias Pedro. Sabi ko, ano sabi niya? Sabi ko, oy, bakit? Ako, ma'am, baka ma-amlak na ako. Kasi every week, malalaking amount of pumapasok. Saan? Sa bangko, ma'am. Tanong ng isang kongresista, hindi kaya galing sa confidential funds ang perang pabuya? 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. Naging 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Miss, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong source. Sa susunod na Quadcom hearing tungkol sa Duterte drug war, iimbitahan din ang mga nasa diagram ni Garma na dinaanan umano ng reward money sa droga, gaya ni na alias Muking at alias Pedro. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig, pati na ang panig ni retired Colonel Edilberto Leonardo. Si Senador Go nauna nang itinanggi ang paratang na involved siya sa operasyon sa drug war. Ang mga revelasyon ni Garma dapat aksyonan na raw ng Department of Justice. Meron na pong aksyon dapat ang ating Department of Justice dyan. Effective siguro by this week. No? Meron na rin siyang mga interviews for preliminary investigation siguro. Pero naniniwala ba ang Quadcom sa testimonya ni Garma at pwede kaya itong maging state witness? Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi niya ay kami ay kumbinsido na katotohanan. So kapag ito ay natimbang-timbang ng DOJ at siya naman po ay makapasa bilang isang state witness, I'm sure i-recommenda yan ng DOJ. Sinusubukan pa naming makuha ang komento ng DOJ. Bukas ang Quadcom kung magpapadala sa kanila ng affidavit sina Senador Go at Bato de la Rosa, lalo't sinabi na nilang hindi dadalo sa pagdinig. Sabi ng Quadcom, nagpadala na sila ng imbitasyon kay dating Pangulong Duterte para dumalo sa pagdinig. Pero ayon kay dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ipinarating sa kanya ng dating Pangulo na wala raw itong natatanggap na imbitasyon.